Bago tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon, dadalhin po sa atin natin beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, Brother Binchi Torian. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O dakil Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras na to, sa pangunat dalangin, yung hinirang, huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, sa akin pong pagdadala ng balang mensahe, ikaw mahal po yung magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa. Ipaunawa mo sa kanilang ibanghilyo ng kaligtasan. Ipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso at yung dakilang pangalan. Aking sinasaway anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-ilangan lumaya sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, the highest praise, honor, and glory unto our dearest Jesus alone. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, sa mga beloved viewers na sumusubaybay po sa ating banal na gawain dito po sa Kawayan City Outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal ng Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At lahat na pangyayari, minamahal, lahat ay plano ng mahal na Panginoon. Amen. Pinahintulutan ng ating Diyos na buhay, minamahal. No? Yung ating pong mahal na kapatid kanina, nagsusumika po siya, minamahal, na makadalo, kahit sa kanya pong edad, napakalayo po ng San Mariano. Pero, yun ang talaga, minamahal, ang, kumbaga hanggang doon lang ang buhay niya. No? Kahit anong gawin natin, yung mga tao ngayon, minamahal, sila po ay nagkadarapa kung paano madagdagan ng buhay. Sabi ko nga, minamahal, may bakuna o walang bakuna, kung panahon na, wala na tayong magagawa. Amen. So, kung hindi ka magpabakuna, hindi rin yan dagdag sa buhay mo. Kung ikaw naman ay magpabakuna, hindi rin dagdag sa buhay mo. Talagang nakalaan na po yan. Amen. Kumbaga nakalaan na yan. Wala pong additional days kung ikaw ay hindi magpabakuna or magpabakuna. Ang mahal na Panginoon, nakaplano na lahat. So, yung pala na nakaplano na lahat, sabi nga ng Bible, now is the day of salvation, now is the accepted time. Kung maglingkod tayo sa Malapinoon, ngayon na. Amen. Kasi hindi natin alam ang bukas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, wala na yung, siguro kung hindi nagpabakuna yun, ang haba pang buhay noon. Di ba? Wala na yung ganong istorya. Wala din yung, siguro kung nagpabakuna yun, hahaba pang buhay. Sabi ko nga, minamahal, nakaplano na lahat yan. Maliban na lang kung mabago yung plano. According to Isaiah chapter 38, verses 1 to 5. Ating pong basahin. Isaiah chapter 38, verses 1 to 5.
Mike. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanatay 38, ang talatay 1 hanggang 5, ganito po nasusulat. Na mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta, na anak ni Amos, ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan, sapagkat ikay mamamatay at hindi mabubuhay. Na magkagayo ipiniin ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan, na may dalisay na puso at gumawa na mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga karawan ang 15 taon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, kung may magdagdag man sa ating buhay, ang Diyos. Amen. So, yun ay nakalaan na po sa Kanya. Ha? Pwede naman siyang pagalingin ng mahal na Panginoon. Pero anong sabi ng mahal na Panginoon? Doon kay Propeta Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah, ihanda ng kanyang pamilya, ang sarili niya, dahil siya ay mamamatay na sa kanyang sakit. Oh. So sabi ko nga kanina, minamahal, kumbaga nakalaan na yon. Pero si Hezekiah, nung nalaman niya yon, o anong sabi ni Hezekiah? Sabi doon sa verse 1, in those days was Hezekiah sick unto death. So nagkasakit siya na sakit na ikamatay. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, thus said the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. So sino nagsabi? Ang Panginoong Diyos. Hindi ka na mabubuhay, ikaw ay mamamatay na. Amen. Next verse. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. So siya po'y nanalangin sa Diyos and said, remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart. Siya po'y lumakad sa katotohanan na may perfect heart. Kung ibig sabihin talagang sincero siya naglilingkod sa Diyos. And have done which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. So talagang umiyak siya. Humahagulhol siya sa pag-iyak. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, go and say to Hezekiah, thus said the Lord. Sinabihan si Propeta Isaiah, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears, narinig kong ang kanyang panalangin, nakita ko ang kanyang luha. Behold, I will add unto thy days 15 years. Everybody say, praise the Lord. So, ang Diyos lang ang makapagdagdag ng buhay. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, talaga namang nagsusumikap siya. Nasa edad na po siya minamahal. No? So, tamang-tama pagdating, pag-upo, wala pang isang oras, mga 5 to 10 minutes, ayun, kinuha na ng malapino ng buhay niya. No? Na, siyempre, pag once na kinuha ng buhay mo, nahulog siya sa upuan. So, sabi nga nila, minamahal, ilang beses na daw yun na ganon siya. No? Kahit doon sa San Mariano, na parang action siya matumba. Nung last Sunday, nakita siya ng beloved wife ko habang preaching time na gumaganon, parang nakatulog na
parang mabuwal, pinalapitan siya ng choir para gisingin. Pero kahit anong gawin natin pag panahon na talaga. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So, mapalad siya dahil hinihatid niya yung sarili niya dito. No? Kaysa kukunin ang buhay mo na nanlamig ka sa paglilingkod. Yun yung worst. Amen. No? Hindi ka makapaghanda. Kukunin ang buhay mo na marami kang pagkukulang sa mahal na Panginoon. Pero yung ating pong mahal na kapatid, minamahal, talagang nagsusumika po siya. Kahit mag-isa lang siya, palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Naalala ko yung kapatiran natin sa Ilagan. Kung na-monitor po niyo yung aming mga live po natin sa Ilagan, mayroon pong bata doon, mga 10 years old pa, no? 10 years old. Itong bata na minamahal nung hindi pa siya nagsinsero sa paglilingkod, pag magalit, hinahabol niya ng kutselyo yung kanyang kapatid na babae. No? Naghahabulan sila ng kutselyo. Yung kanya namang kapatid, lumalaban din, so nagbabatuhan sila, minamahal. Problema po ng ating beloved sister Annabella Mema yung bata na yon. So nung nagkaroon po tayo ng morning prayer, sumasabay po siya sa prayer. So nakita po ng ating beloved sister Annabella Memay na naging sincero na po yung batang ito. Napupuspos habang sila nagpe-pray ng morning prayer sa banal na gawain, minamahal. Naging sincero siya, naging member po siya ng children's choir. So hindi na po sila nag-aaway sa kapatid niya. Siya po ay nagpupuri habang ang kanyang beloved mother ay nandun sa trabaho, nagpupuri sa kanilang kwarto na mag-isa. Tapos siya po ay humahayo sa mga kapitbahay na mimigay ng leaflets. Every time na may gawain, siya po minamahal ay talagang napupuspo sa presensya ng mahal na Pinoon. At dumating yung punto at na yung kanyang kapuspusan ay kumbaga hindi na pangkaraniwan. Tuloy-tuloy yung kapuspusan niya hanggang nahimatay po siya. Minamahal. Nahimatay siya. So, siyempre, kami, natataranta din kami dahil itim na yung mukha niya. Tapos, talagang akala mo maputulan na siya ng hininga. Nung nakarecover siya, tinanong siya, ano nangyari sa'yo? Nakita doon niya ang mahal na Panginoon at sinabi doon ng mahal na Panginoon sa kanya, anak, kukunin na kita. So, nandyan yung pag-iyak ni Sister Mimay, mga kapatid, lilihan siya. So, nakarecover siya, minamahal. Ang sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya, nalulugod ako sa ginagawa ng inyong pastor. Nalulugod ako sa ginagawa nyo. Ipagpatuloy nyo yung ginagawa nyo. At sabi pa ng mahal na Panginoon sa kanya, maghanda kayo dahil maraming mga pagsubok na darating, malalaking pagsubok at mga kapighatian. So, pinaghanda ang bawat isa sa atin. Amen. So, huwag talagang magpa-banjing-banjing sa paglilingkod, minamahal. Sabi ko nga, isang ehemplo sa paghahanda, yung ating pong kapatiran galing pa po ng San Mariano, talagang may gawain na po tayo sa San Mariano every Monday. Pero talagang pumupunta talaga siya dito, minamahal. Dinadala talaga niyang sarili niya dito. Kahit sa kanyang edad, para purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga ng Revelation 14:13, ang kamatayan ay hindi po dapat katakutan. Hindi po dapat katakutan ang kamatayan. Ating pong basahin, 14:13. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 14, ang talata po ay 13. Ganito po nasusulat. At narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa,
sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So Amen. pinagpapahinga na po, minamahal. Amen? And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord. Amen. So siya po, minamahal, ay talagang she died in the Lord kasi nandito siya kanina. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi diyan, blessed are the dead which die in the Lord, from henceforth, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po yung, parang katulad lang din yan sa pagbabalik ng malapi noon, walang nakakaalam. Amen? Ang kamatayan din, walang nakakaalam. No? Katulad na din yan pagbabalik ng malapi noon. May mga signs na malapit na, ganon din ang kamatayan, may signs na malapit na, di ba? Nanghina na yung katawan mo, matanda ka na, papunta ka na doon, wala namang taong paatras, paabante lahat. Sabi nga, bawat hakbang, bawat araw na lumipas ay isang hakbang papuntang kamatayan. No? Bawat araw na lumipas ay isang hakbang papuntang kamatayan. So, ibig sabihin, lilipas tong araw na to, o humakbang na naman isang hakbang, bukas na naman. So, papunta talaga tayo lahat. Ang hindi lang natin alam kung gaano kalayo o kalapit. Amen. Hindi naman pareho. No? Hindi pareho. Okay lang kung pareho. Halimbawa, 80 years old, hanggang doon lang. Lahat. Hanggang 80 talaga, walang mamamatay ng anong edad. Basta 80 lang. O di, malalaman natin, malapit ako. 75 mo, 5 taon na lang. Hindi. May kinukuha, 10 years old. May yung iba nga, kaanak pa lang. Yung iba nga, kabubuntis pa lang, nalaglag. Di ba? Yung iba naman, 20 years old, 30. 40, 50. Yung iba man, lumampas sa 80 years old. Mayroon nang umabot ng 90. Yung iba naman, umabot ng 100. 120. Nung unang panahon ni Adan sa ni Eva, normal po sa kanila yung 800, 900 years old. No? Habang wala pa pong alam ang mga tao noon, walang siyensya, walang elektrisidad, walang technology, walang computer, walang medisina, walang chemical, pero panahon ng mga unang tao, ang buhay po nila ay, kumbaga hindi tayo makakapaniwala. Totoo ba yan? 800 years old, nanganganak pa. Si Adan umabot ng 930. Tapos, hindi pa siya ang pinakamatanda. Mayroon pang pinakamatanda sa kanya, si Matusalem, 969 years old. Pero sa atin ngayon, may namahal, yung 109 nawala. 69 na lang ang naiwan. 70, 80, nawala yung 100. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero very advanced tayo. Napaka-advance na natin. Kunting kirot, may available na gamot, ikaw na lang mamimili. Pwede nga online. I-deliver na lang sa bahay mo. Pero, sabi ko nga, minamahal, lahat na yan ay hindi po nakakapigil sa kamatayan. Everybody say, praise the Lord. Hindi rin po nakakapagdagdag. Pwede pa ang malapi noon magdagdag. So, mas magandang sa mahal na Panginoon tayo aasa. Amen.
Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Pero hindi po natin sinasabi na pinagbabawalan kayong magpabakuna. Nasa inyo po yan. That's freedom of choice. Amen. Sabi ko nga, kung minsan napag-usapan namin yan paano kung ganito? Halimbawa, bigla kang tawagin. Halimbawa ako, bigla akong tawagin. Kuya, i-assign kita sa abroad. Tapos, requirements, bakuna. Halimbawa, papuntahin ako ng bansa na hindi ko pa napuntahan. Tapos, eager naman ako, gustong-gusto ko. Pero pagdating sa airport, bakunado ka na ba? O anong stand ko doon? Pag halimbawa, hindi pa po. Ay, pwede kang sumakay sa aeroplano, pero tuturukan kita ngayon. Di ba? Paano yun? Nandun na yung ticket mo, nandun na, inabangan ka na sa ibang bansa. So, nasa akin yun. Sarili kong pasya yun. Sabi ko, hindi ko magsasabi na, hindi ko sasabihin, hindi ako magpabakuna. Kung magpabakuna man ako na yung last man na naiwan. Paunahin ko muna sila lahat. Ako na yung pinakahuli. tapos sasabihin, sa buong mundo, bakunado na. Brother Danny, ikaw na yung pinakahuli. Kung mangyari yun, pwede. Pag ako ng pinakahuli, sabi ko, sige, payag na ako. Basta ako ang pinakahuli. Huwag lang ako ang, kumbaga, yung parang nagmamadali. Amen. Amen. Kasi kailangan i-discern pa natin yan kailangan pa natin yung discernment. Binigyan po tayo ng discerning spirit. Sabi nga ng balita sa nabasa ko, minamahal, dati mga 60% ang ayaw. Ngayon, 10 to 15% na lang. 10 to 15%. So marami na pong gusto. Marami na. Mga 60 million na po yung nabakunahan. And then, mayroon pa naka-schedule. Inaantay na lang yung time na bakunahan sila. So 10 to 15% na lang yung, sabi nga ng nagsalita, ayaw talaga nila to. Itong 10 to 15%, kahit anong gawin mo, ayaw talaga nila yun. Kabilang ako doon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, when a person dies, his body goes to the grave in a state the Bible likens to sleep, to await the resurrection or reuniting of body and soul. So, kung mamatay ang tao, hindi naman lahat na tao, kundi ang mga mananampalataya lang sa Diyos, ay parang natutulog lamang. Amen? At mag-antay sa tinatawag na resurrection or reuniting of body and soul sa pagbabalik ng malapi noon. So the unrighteous soul waits in a place of unrest, while the righteous soul is at rest. So ang unrighteous, nandoon sila ang mga kaluluwa ng mga hindi naglilingkod sa Diyos, nandoon sila sa lugar na hindi po sila nakapagpahinga. So, hindi po lahat na nilagyan ng RIP nga. No? Hindi po lahat na nilagyan ng rest in peace na sila po ay totoong nag-rest in peace. Mayroon pong nag-rest na hindi po peace. Amen. Katulad ng isang mayaman, wala siyang peace. Bakit? Naramdaman niya yung uhaw. Samantala, nung siya tumingala, nakita niya si Lazaro. Nandoon sa sinapupunan ni Abraham. Si Lazaro, sabi ni Abraham, nung nasa bundo pa siya ay dumanas ng katakot-takot na pagsubok kahirapan. Samantala, yung mayaman ay walang kahirap-hirap. Amen. Everybody say, praise the Lord. Marami po yan ngayon, di ba?
Mamimili na lang siya kung anong sasakyan yung sasakyan. Tapos pagtingin na parang isang taon na yung sasakyan niya, mayroon namang bagong lumabas. I-trade in, bago uli. Pag upo doon, may driver. Pag gusto kumain, may pagkain sa harap. Ganun ang buhay ng mayaman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Talagang wala kahirap-hirap. Samantalang si Lazaro, isang kahig, isang tuka. Alam niyo yung isang kahig, isang tuka? Parang manok. Okay lang yung manok na inaalagaan, walang kakahig-kahig, tuka lang ng tuka. Amen. Siyempre, pag inaalagaan, di ba, sako-sako yung darak. Kung minsan, pinapakain pa ng bigas yan. Mayroon pa yung mga boosters na sinasabi. Mga feeds. Yung mga alaga yon, mga inalagaan. Pero yung halimbawa, sabihin natin yung mga wild chicken, yung nandoon sa bundok, walang nag-alaga. Talaga naghahanap araw-araw yun ng pagkain. Kung wala, pag ganun-ganun niya sa lupa, kung wala silang makitang pagkain, naghahanap, pupunta-punta kahit saan-saan. Yan yung example ng isang kahig, isang tuka. No? So, dito sa lupa, hindi pantay, pero sa langit, may namahal. Ang malapi nun ay fair. Pag ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos, doon ka sa kanyang piling. Amen. Pag hindi ka lumalakad sa katuwiran ng Diyos, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kasikat, kahit matalino ka pa, doon kay tapon sa dagat-dagatang apoy. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, sabi dito, minamahal, when a Christian dies today, his soul rests in the Lord's presence. Amen. 2 Corinthians 5:8 and Philippians chapter 1 verse 21 to 24. Ikalawang Korinto kapitulo 5 versikulo 8. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto, ang kabanata ay 5, ang talata po ay 8. Ganito pong nasusulat. Sabi po rito, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, naibig pa nga namin na mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. We are confident, I say, sabi ni Apostol Pablo, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Everybody say, praise the Lord. Salita lang ba ni Apostol Pablo yan? Hindi po, minamahal. Yan po ay kasama ang gawa. Mapalad nga tayo ng panahon ngayon. Yun lang yung ating persecution. Hindi ka makatrabaho. Matanggal ka sa trabaho, mga ganon. Hindi ka makatravel. Nung unang panahon, pugot ulo talaga. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Mas pipiliin niyang mawala sa katawan at siya ay nasa presensya ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. Pero sabi ng Philippians chapter 1 verses 21 to 24, ating pong basahin. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 1:21 hanggang 24, sabi po rito, sapagkat saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naaywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Ako'y may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayunmay, ang manatili sa laman ang siyang lalo kong kinakailangan dahil sa inyo. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Dahil sa inyo, sino pong tinutukoy niya? Yung pong mga mananampalataya. Amen. No? Gusto na niyang mawala na sa mundo. Pero sabi niya,
Hindi ko alam kung ano talaga ang choice niya. Na? Yet, what I shall choose, I wot not. For I am in the strait between two, having a desire to depart, ibig sabihin, kukunin na siya ng Malapinon, and to be with Christ, which is far better. Ito'y mas mabuti. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful. So, hindi po better ang ginawat. Hindi po mabuti ang word na ginamit. It is more needful. Kinakailangan. Amen. Dahil sa inyo. No? Oh. Gusto nating magpahinga. Gusto nating magpakuha sa Malapinon. Kailang ang iniisip natin, maunawaan kayo ng Labuhans. Baka hindi. Baka matisod sila. Baka lalo silang hindi maglingkod sa Malapinon. So, yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Mas magandang nandito ako, buhay, para sa inyo. Kung sa preacher naman, para sa mga kapatiran. Sa mahal na pastor naman, para sa lahat ng mga kapatiran sa buong mundo na siya po minamahal ang ehemplo at doon sa mahabang buhay ng ating kagalangan minamahal na pastor, lalo tayong tumatag, lalo tayong nare-revive sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O di ba, sabi ng mahal na pastor, nung nasa kampo siya ng Abu Sayyaf, I am willing to die for the gospel. No? Handa akong mamatay para sa Ebanghelyo. Pero hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoon yun. Bakit? Magpiesta ang mga nangungutya sa atin. No? Magtatanong sila ngayon, nasaan na yung himala? Sa akala ko ba may himala? O, di ba? O. So, maraming manghihinang panampalataya. So, alam na malapit kung anong mangyayari, kung mangyari yon, kung pinahintulutan. Halimbawa, ako, pinahintulutan na pugutan ng ulo ko. Siyempre, masaktan yung mga mahal sa buhay ko. Yung habang nandun ako sa kampo ng Abu Sayyaf, nag-iisip-isip na sila. Siguro kung mag-contributan ng pera, 10 million yung hiningi para kay Danny. 10 million. Kahit 100,000, hindi natin kayang abutin. 10 million pa kaya? No? 10 million bawat isa sa amin. Hindi naman nila alam kung kaya bang ipunin ng 10 million sa iba kong mga kasama. Ang kanilang focus, nag-usap-usap sila para sa akin. Kaya ba natin yung 10 million? 100 million nga, hindi natin kaya kahit lahat tayo magko-contribute. Kahit ibinta yung mga ari-arian natin, hindi natin kaya yung 100 million. 100,000. 10 million pa kaya. So tanggap na nila. Ay, kung mamatay si Dan, kasalanan na niya yan. Bakit siya pumasok pa dyan? Kasi siyempre, hindi sila mananampalataya. Yung kapatid ng papa ko na commander ng NPA, hindi na makalabas si Danny buhay. Kaming mga NPA, may puso pa kami. Sabi niya, may puso pa kami. Marunong pa kaming maawa, pero mga Abu Sayyaf, walang awa-awa yan. Pera-pera yan. Kung makabayad ka sa ransom, buhay ka. Pag wala kang ransom, kahit wala kang kasalanan sa kanila, patay ka. No? Sabi nga ng uncle ko na commander ng NPA, sila daw mga NPA, hindi naman pera ang pinag-usapan. Papatayin ka kung may kasalanan ka. Pero kung wala kang kasalanan, buhay ka. Sa mga Abu Sayyaf, hindi daw ganon. Pera ang pinag-usapan. May kasalanan ka o wala, pag wala kang pangtubos, patay ka. So, in-expect na nila na mamatay ako. Sabi ng uncle ko, kung makalabas si Danny buhay, ay may Diyos ngang totoo. At magpabautismo ako sa inyo. Nakalabas ako buhay. So, tinupad naman niya, nagpabautismo siya. Palakpakan natin itong mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero hindi pa talaga siya naniniwala na hinanap talaga niya, papuntahin mo dito, mag-usap kami. Nakita lang niya sa TV yun. Pero napabautismo na siya. Nung nakita kami, personal,
Sabi niya, alam mo kung bakit ako nagpabautismo? Dahil sa pangako ko. At nakita ko sa kilusan, marami na kaming pinatay, sabi niya. Walang nagbabago. Sa inyo, wala kayong pinatay, maraming nagbabago. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ang patayan ay hindi solusyon para sa pagbabago. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang masamang espiritu, pag once na pinatay mo na yung katawan, na doon siya nanahan, ang espiritong masama na nanahan doon sa katawan ng isang kriminal, isang drug addict, isang rebelde, hindi po na mamatay yun. Pag mamatay na yung physical, yung katawan na doon siya nanahan, lilipat lang sa iba yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pag namatay na yung commander, yung espiritu na nandoon sa commander na yon, ng komunismo, lilipat sa iba. Siguro sa anak niya, sa kamag-anak niya. No? Lalong dadami. Siyempre, magsimpatiya yon. Instead na siya lang, isa, pagkamatay niya, napalitan siya ng 10. Kasi yung maraming espiritu na nanahan sa kanya, lilipat yon, kanya-kanya lilipatan. So, walang katapusang patayan. Amen. Amen. Pero pag lalapit sa mahal na Panginoon, minamahal, nandyan talaga yung pagbabago. Marami pang susunod. Oh, si Commander, nagbago. Nasa Jesus Miracle Crusade na nagpabautismo. O yung mga nagpaplanong magrebelde, sumunod na lang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So wala talagang ibang solusyon ang Ibanghilyo ni Kristo na dala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin natin mahal na Pinoy. Bakit ko ini-specify yan, minamahal? Bakit Jesus Miracle Crusade International Ministry? Bakit hindi ko sasabihin dala ng mga nagadala ng Ibanghilyo kahit hindi Jesus Miracle Crusade? Kasi dito ko napatunayan eh. Ang mahal na pastor, kinalaban niya ang komunismo 1970s pa nung nag-start ang Jesus Miracle Crusade 1980s, 1990s hanggang ngayon, minamahal, yun yung stand natin, Beware Communism is Satanism. Never po na mayroong taga Jesus Miracle Crusade na pinahirapan ng mga rebelde. Amen. Oh, si Kibuloy, bago lang. Yung pastor sa Davao, bago lang siyang lumaban sa komunismo. Natural. Matapang siyang lumaban dahil well-guarded naman siya. Guardyado. Hindi mo mahanap kung nasaan. Hindi katulad sa atin na ating mahal na pastor, bago pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, sabi niya, mga demon possessed kayo. Mga Abu Sayyaf kayo. Pupunta ko dyan. Inabangan naman ng mga Abu Sayyaf. Hindi ka na namin pababain ng buhay. Sabi mo, mga demon possessed kami. O nagtagumpay ba sila? Hindi. Hindi pumuputok yung mga baril nila na binabaril ang ating mahal na pastor. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga Bible study sa mga liblib na lugar. Hindi na pinapasok ng mga sundalo at mga kapulisan dahil delikado. Pumapasok tayo, namimigay tayo ng mga leaflets. Beware communism is Satanism. Wala silang magagawa dahil ang Diyos natin ay totoo. Amen. O ngayon, nagwawala na yung pastor sa Davao. Galit na talaga siya sa NPA dahil ang kanyang mga manggagawa, inambos. Buti walang namatay, pero natamaan talaga. Sabi niya, inambos niyo pa ang mga manggagawa ko. Oh, galit na galit siya. Wala kang magawa. Trabaho talaga ng mga NPA, pumatay. Bago lang siyang lumaban. No, dati, silent yan sila. Silent. Yung dating daan naman, bago siya namatay, pinagmumura niya mga NPA, tapos wala pang 10 araw yata. O nabalitaan, patay na. O, at least, yung last
huling hininga niya, nagpakita siyang lumaban. Pero walang kalaban-laban. Tayo patuloy na lumalaban dahil kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kulang po yung lumalaban ka, kasama mo ang bayan. Anong magawa ng bayan pag patayin ka na? Mas maganda yung lumalaban ka, kasama mo ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. At ang laban natin ay hindi po tayo kumikitil ng buhay, nagliligtas ng buhay. Amen? Kasi ito ay laban ng liwanag at kadiliman. It is a war between God and the devil. The light versus the darkness. Pag wala tayong gagawin, ang mga masasama ay maghahari yan. Mamamayagpag sila. So, hindi pwedeng pabanjing-banjing lang tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang Antikristo ay nagpa-practice na kung paano nila i-implement ang 666. Kumbaga, tinitraining na nila ang buong mundo. Kung ang mga anak ng Diyos, ang mga Krisyano, ay magtulog-tulugan, baka mabigla tayo. So, kailangan i-practice na rin natin yung ating pananampalataya. Sabi nga, resist the devil, 4:7 ng Santiago. Resist the devil, and the devil shall flee away from you. Hindi po tatakas ang demonyo palayo sa iyo kung hindi mo siya itakwil. Submit yourselves therefore to God and resist the devil and he will flee away from you. Kahit anong rebuke mo sa demonyo, kung hindi mo naman isinuko ang buhay mo sa malapay noon, you are powerless. Wala kang kapangyarihan laban kay Satanas. Amen. Ating basahin. Guide. Dito sa Santiago 4:7, sabi po rito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa dyablo, at tatak siya sa inyo. Amen. Bago ka lumaban kay Satanas, pasakop ka muna sa Diyos. Amen? Sabi ng mga NPA, ang tawag nila sa mga kalaban nila, Satanas. Satanas talaga yung tao na yan, gano'n. Traidor yan, ganyan. Kalaban ng kalusan, Satanas. So kinakalaban nila sa Satanas through killing. Hindi, instrumento din sila ni Satanas. Kunwari, kumakalaban sila kay Satanas, pero instrumento sila ni Satanas. Yun ang nangyayari. Kasi hindi nila sinabmit ang sarili nila sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Anong paliwanag ng Uncle Cook? Bakit hindi sila naniwala sa Diyos? Kasi ang Diyos daw hadlang sa kilusan. Siyempre, pag naniwala ka sa Diyos, ayaw mong pumatay. Yun, hadlang ka talaga. Hadlang nga naman. Kasi pag once na hindi ka naniwala sa Diyos, wala kang paniwala, walang Diyos, walang Satanas, walang impyerno, walang langit. Ang pagpatay mo sa tao, para ka lang nagpatay ng hayop. Pag may mag-traidor, tayo lang sa harapan, nakakita yung mga member, sabihin ng commander, ito, traidor sa kilusan yan. Lahat tayo, barilin natin sabay-sabay. Yan ang nangyayari. Barilin, sabay-sabay, pa. So, sino pang mag-isip na mag-traidor, yun din ang mangyayari sa kanila. Pero kung panahon na talaga minamahal, pag ang isang tao ay nabuksan sa Ebanghelyo ng kaligtasan, hindi po natatakot sa kamatayan yan. At yan po ang nangyari ngayon. Marami na pong nagbabaan, marami na pong naglabasan, lalo na yung nakarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tama ang sinabi ng Bible. Kukunti lang ang maliligtas. Marami ang mapapahamak. Amen? No? Dito lang sa Pilipinas, tansya na nila.
10 to 15% lang. Talagang ayaw. So sa 10 to 15% na yon na ayaw, we are proud, kabilang tayo doon. Amen. Amen. Pero hindi po kayo pinagbawalan. Mayroon po tayong tinatawag na freedom of choice. Katulad kay Adan at sa Eva, ginamit po nila yung freedom of choice, yung free will. Instead na sumunod, magtitiwala sa Diyos, nakinig sa sulsol ni Satanas. Hindi kayo mamamatay. Ang katunayan, maging matalino kayo katulad sa Diyos. Malalaman niyo ang tama at mali. Ang alam lang ni Adan sa ni Eva, nung hindi sila sumuway sa utos ng Malapinoon, ang alam lang nila tama. Hindi nila alam yung mali. Si Satanas nag-introduce ng mali. Yung pagsuway, isang mali na po yun. Amen. So, pumasok ang mali. Yun na nga ang dahilan kung bakit ang UP, ang University of the Philippines, ayaw nilang tanggalin yung mga subversive books, yung mga libro ng mga rebelde, dahil sabi nila, pag tanggalin na daw nila yon, maging mangmang daw ang mga taga-UP na mga estudyante. Ibig sabihin, yung mga libro na galing sa mga teroristang CPP, NP, NDF, yun yung nagbigay sa kanila ng katalinuhan. Pag tanggalin yun, mangmang na daw sila. Grabe naman yun. Pero baliktad sa Bible. Kasi yung libro ng mga CPP, NP, NDF, hindi naniniwala sa Diyos yun. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang komunismo, hindi, atheist po yan, hindi po naniniwala sa Diyos. Binaliktad nila yung katotohanan. Ang mga hindi naniniwala sa Diyos, mangmang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. Yung mga sikat na mga universidad, number 1 sa buong mundo, naniniwala sa Diyos. Oxford University, under Church of England yan. Parang protestanting, yung Church of England kasi hindi nagpapasakop yan sa Roma. So, ang Church of England, sila po yung nag-translate ng Bible na King James Version during the time of King James ng England. 47 scholars ang nag-translate yan. 47 scholars within 7 years. 7 years nila na tinranslate yun. 47 scholars ang nagtutulong-tulungan. So, nung nailimbag na po yung King James Version, gustong sunugin yan, gustong hindi ma-spread dahil ito po yung, hanggang ngayon, wala pa pong ibang version na matatawag na perfect version, King James Version Bible. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung ating pinaka-source ng doctrine. Kasi yung ibang mga translation, may mga kulang o iba ang pagka-translate. So dito, talagang pinag-aralan talaga ng husto kung paano maisalin yung Griego, yung Hebrew na original na pagkasulat to English Bible. So, mas maganda yung King James Version. At ito yung ginagamit natin minimal. Hindi ko naman sinasabi na pag hindi King James Version yung ginagamit nyo, huwag na nyo gamitin. Kulang lang. Amen. O mayroong translation na katulad ng example, last verse, example. Romans chapter 8, verse 1. I-flash screen at pakinggan nyo ang Tagalog version. Kung mayroon kayong Tagalog version, sundan nyo. Dito sa Roma 8:1, ang sabi po rito, ngayon nga'y walang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Amen. Tama ba? Sa Tagalog? Pero sa English, tingnan nyo sa screen, sa taas. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tama yung Tagalog. Pero hanggang doon lang. Kama lang po yan. May kama. Who walk not after the flesh,
but after the Spirit. Napaka-importante yan. Pag ikaw ay na kay Kristo Jesus, wala ka ng hatol kung ikaw ay lumakad, hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit marami pong naliligaw ng landas. Sabihin nila, kay Kristo naman ako ah. Tinanggap ko naman si Kristo. Pero may hawak pang buti ng alak. Nanigarilyo pa. Nagsusugal pa. Tumataya pa ng weteng. Hindi naman weteng yung tinatayaan ko, Brad. Loto. Pariho lang yun. Amen. Everybody say, praise the Lord. Naalaala ko tuloy yung tumataya ng loto. Nanalo siya ng 30,000. Kasi may mga dividendo daw yan eh. Nanalo siya ng 30,000. Bumalik ang sakit niya. Tamang-tama pambili ng kabaong at bayad sa punerarya, 30,000 din. Oh. So, nanalo siya, pambayad sa kabaong niya. At sa punerarya, 30,000. Oh. Alam mong demonyo, akala mo, pag nag-offer siya ng blessing, akala mo, galing sa mahal na Pinoon. Amen. No? Si Kristo mismo, inofera niya. Bigay ko sa iyo lahat, kaharian na yan. Lumuhod ka sa akin. Tingnan mo. At saka gagawin talaga ni Satanas yun. Karamihan sa mga billionaires, sila ay may connection sa Church of Satan sa Amerika. Karamihan sa mga billionaires, nagbibigay po sila ng tithes sa Church of Satan. Halos kalahati. Oh. Yumaman naman sila ng yumaman, billions ng pera nila. Kasi pangako ni Satanas yun. Ang pangako naman ng Pinoon, ang kayamanan nasa langit. Amen? Hindi ka binibigyan ng sobra-sobra dahil pag ikaw ay bigyan ng sobra-sobra, mawawala ka sa paglilingkod. Amen. Oh, yung ibibigay sa ng Pinoon ay yung pagpapala na hindi ka mawala. Yung kaya mo. Para bang bombilya. Bombilya. Halimbawa itong bombilya na to. Pagbigyan mo ng sobrang kuryente yan, anong mangyayari? Ha? Sasabog yan. Sasabog. So anong ilang volts lang yan? 220? 220 volts. Pero kung magdadalo yung kuryente na nagdala ng more than 220, puputok lahat yan. Hindi niya kaya. Ganon din ang Krisyano. Pag makatanggap ka ng blessings na beyond your, hindi mo kayang i-manage, mawawala ka sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. No? Ganon din yun sa spiritual na gift. No? Katulad nung maglilihans ka. Huwag ka basta maglilihans. Kahit member ka ng Jesus Miracle Crusade, suriin mo muna sarili mo. Halimbawa, may magpalihan sa'yo, punong-puno ng demonyo, demon possess. Tapos lihans mo. May tendency, lilipat sa'yo yung demonyo. So, pag may mga krusada, yan ang dahilan kung pag may mga krusada, may mga prayer warriors, 10 araw, 21 days, 40 days fasting, mga choir, bago kumanta, kailangan mayroong ayuno para sabay-sabayan. Pagpunta sa isang lugar, kasi crusade is to conquer. Makonquer mo yung lugar na yon, ang mga tao na alipin ni Satanas, nasa karamdaman, nasa problema, nasa bisyo, mapalaya sila lahat. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So nandito na po tayo sa panahon na nagpaparamdam na po ang kaaway ng mahal na Panginoon.
So an unparalleled time of great tribulation will come upon the world. Satan will seek to dominate the earth through a man and system described as the beast or Antichrist, and the beast and his false prophet will establish a religious, political, and economic system to control the world. So this satanic world and their maneuvers will bring war, magkaroon ng gera. So yan po minamahal, mayroon na po tayong naririnig ng mga usapan patungkol sa gera ng China at Taiwan, famine and death. So itong death, ito po yung nangyari ngayon. Million na raw ang namamatay sa coronavirus. So eventually, the beast will claim to be God. So magpakilala siya na Diyos. Those who oppose this evil system and turn to God will be persecuted and martyred. Ito na yon. Mayroon na po mga persecution dahil hindi po tayo nakikiayon sa evil system. Some will have divine protection. Ito po yung ating pinapaninindigan. Mayroon po tayong protection galing sa mahal na Panginoon. Because we are destined for rapture. So hindi po lahat ay makakaranas ng persecution o magiging martir, kundi mayroon pong mga untouchable Christians. Untouchable, hindi po sila kayang galawin dahil nakalaan sila sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang mga untouchable Christian, ito po yung mga Kristiyanong lumalakad sa pananampalataya. Lumalakad sa kabanalan. Mamatay, mabuhay sa mahal na Panginoon. So ang tanong, minamahal, are we belong to that untouchable believers? Tayo ba ay kasama? Kabilang ka ba sa mga mananampalataya na yan? Na hindi kayang galawin ng Antikristo, ng Diablo. Dahil pag gagalawin nila, nandiyan ang malapinon. Sabi ng malapinon, vengeance is mine, says the Lord. Ang paghihiganti ay akin. So yun ang nangyari nung ang ating malapastor ay pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Ang mahal pastor at ang 12 prayer warriors, hindi po nila nakurot, kahit kurot lang. Hindi po nila nagalaw. Dahil protektado sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Our beloved pastor fasted for 3 months. Before he entered the camp, he fasted for 40 days. So 3 months for 40 days, 130 days. Sino mabubuhay na tao? Hindi ka kakain 130 days kung hindi mo kasama ang mahal na Panginoon. Pero kung kasama mo ang mahal na Panginoon, walang imposible sa Diyos. Kahit sabihin nila, hindi mo na ma-avail yung mga pagpasok sa mga fast food, mga malalaking mga malls. Hayaan mo na yon. Basta ma-avail mo ang langit. Yun ang importante, minamahal. Stand by your faith. The just shall live by faith. Awitan po natin ating